Sa privilege. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Naririnig po ba? Sige po, buksan po natin ang ating Bible sa Book of Luke. Luke chapter 11, verse 29. Okay po. Okay, sundan nyo na lang po ako. Sabi po dyan sa verse 29, "And when the people were gathered together, he began to say, 'This is an evil generation. They seek a sign, and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet. For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of Man be to this generation. The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation and condemn them. For she came from the utmost part of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. The men of Nineveh shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it, for they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here." Buksan po ulit natin sa Matthew chapter 16. Excuse me. Matthew chapter 16 verse 13. Sabi po dyan, sundan nyo na lang po ulit ako. "When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, 'Whom do men say that I, the Son of Man, am?' And they said, 'Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and other Jeremias, or one of the prophets.' He saith unto them, 'But whom say ye that I am?' Verse 16, "And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Last verse po, Acts chapter 9 verse 5. Acts chapter 9 verse 5. Kung nandyan na po kayo, sundan nyo na lang po ulit ako. Sabi po dyan, "And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the prick." Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita na aming nabasa. Pagpalain niyo po ang inyong mensahe. Gamitin niyo po ako. Wala po akong magagawa kung hindi po dahil sa inyo. Empower me, Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po magbigay po ng mga salitang aking bibigasin. At dalangin ko po na i-bless niyo po ang mensahe sa mga makakapakinig nito. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkasala, linisin niyo po ang puso at isipan ng malaya pong makakilos ang banal na Espiritu sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating pong mga binasang salita mula sa Biblia, kung meron po kayong mapapansin dyan na senaryo o anong nangyayari sa mga nabasa po natin, ay isa lang, tinatanong nila, sino ang Panginoong Jesus? Nung panahon na yon, sa Luke natin nabasa, yung mga Pharisees at ang mga scribes ay naghahanap sila. Kung ikaw nga ang Panginoong Jesus, magbigay ka nga ng sign na ikaw ang Son of God. Sabi ng Panginoong Jesus, kung babasahin niyo po muli sa Luke chapter 11, anong sabi doon? Humihingi kayo ng sign. Ang mga Ninevites, nakatanggap sila ng sign sa prophet Jonah. Pero nandito ang mas higit pa sa propetang Jonas. Humihingi kayo ng sign, pero nandito ang sign. Ako ang anak ng Diyos. Ano pa po sabi diyan? Kung nga ang Queen of the South pumunta pa, nilakbay niya ang papunta sa kaharian ng Haring Solomon para makita ang wisdom na binigay sa kanya ng Diyos. Andito ang greater wisdom. Ano pang hinihingi niyong sign? Andito na ang Son of God. Kung ang panahon noon, marami nang nagtatanong, sino ang Panginoong Jesus? Nandun na nga siya, tinatanong pa kung sino siya. How much more ngayon na wala siya dito sa mundo? Marahil mayroong nagtatanong sa inyo, sino ang Panginoong Jesus? Paano mo siya ipapakilala? Siya ba ay isang tao? Alam naman natin, nabasa natin sa Bible na siya ay nagpapawis din.
Siya ay umiinom din naman. Siya rin naman ay kumakain. Siya rin ay nagugutom. Siya rin ay natempt. Katulad natin, araw-araw tayo ay natetempt. Siya din ay natempt din ng dyablo. Ano po? Pero hindi po siya nakakomit ng kasalanan. Tayo natetempt pero tayo ay nakakomit ng kasalanan dahil tayo ay tao. So pwede ba natin sabihin na ang Panginoon ay tao? Oo, siya ay nagkatawang tao. Alam natin na siya ay nagagalit din. Siya ay nagugutom. Marahil siya ay sinisipon noon. Lumidighay, umuutot. Ano ba? Umaatching. O ano yung mga nangyayari sa tao katulad mo at katulad ko? Nangyari din sa Panginoon. Siya ay umiyak, siya ay nalungkot nung siya ay namatayan ng kaibigan. Nung namatay si Lazarus, siya ay nalungkot. Siya ay umiyak nung nakita niya ang kaibigan niya nakalibing na. Nasaktan din siya dahil siya ay naging tao. Sasabihin mo ba ang Panginoon ay tao? Or pwede mo bang sabihin na siya ay espiritu? Basahin po natin sa Romans chapter 8 verse 10. O pwede niyo po kung sundan na lang, babasahin ko po para sa inyo, Romans chapter 8 verse 10. Ang Panginoong Hesus ba ay espiritu? Nakalagay po sa Romans chapter 8 verse 10. Kung nandiyan na po kayo, sundan niyo na lang po ako. Sabi po dyan, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Ano po? Sabi po dyan, Christ is in you. Di ba logic lang? Paano nandyan sa loob mo si Kristo kung hindi siya spirit? So pwede niyo bang sabihin ngayon si Jesus ay isang spirito? Sabi sa verse, Christ is in you. So ano, dalawang tao kayo dyan? Unless siya ay spirito, hindi sasabihin ng Bible yan. Sabi pa sa 2 Corinthians 4 verse 6 to 7, treasure in earthen vessel. Tinuring ng Bible ang Panginoong Jesus na isang treasure na nasa earthen vessel. Ang earthen vessel wala pong iba kundi tayong mga tao. At nasa loob natin ang treasure na ito, ang Panginoong Jesus. Isa pa pong verse, Galatians chapter 2, sabi po dyan, Christ lives in me. Ang Panginoong Jesus ay namumuhay sa akin. Ephesians chapter 3 verse 17, Christ is in our hearts. Ano po? Colossians chapter 1 verse 27, Christ in you. So pwede ba natin sabihin ngayon na ang Panginoong Jesus ay Espiritu? Or pwede ba natin sabihin na siya ay Diyos? Tignan po natin. Ano po? May mga evangelists, mga preachers na may mga nagsabi po, if Jesus is not God, then there is no Christianity. And we who worship Him are nothing more than idolaters. Conversely, if He is God, those who say He was merely a good man are blasphemers. More serious still, if He is not God, then He is not God. He is not even good. Sabi po niya, kung ang Panginoong Jesus ay hindi Diyos, walang Christianity. At kung tayo na nagsumasamba sa Kanya ay hindi pala siya Diyos, ay tayo ay katulad din ng mga ibang nagsasamba sa rebulto. Tayo ay idolaters din pala. At ito pa, sabi niya, more serious, sabi niya. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi Diyos, mas katulad ng kanyang sinasabi, ay yung sinasamba pala natin ay sinungaling. Kasi kiniklaim niya, ako ay isang Diyos. Pero hindi. Ang Panginoong Jesus ay isang Diyos. Siya ang Diyos. Meron pa pong sinabi, if Jesus is not true God, how could He help us? If He is not true man, how could He help us? Kung ang Panginoong Jesus ay hindi Diyos, paano niya tayo tutulungan? Kung ang Panginoong Jesus ay hindi naging tao, paano niya tayo tutulungan? Para po natin mas maintindihan, meron pong maglolo. At itong lolo na to, pinapanood niya yung apo niya, naglalaro siguro sa park or sa bahay nila kasi nga naka-lockdown, hindi siya makalabas, so sa bahay lang siya naglalaro. At itong maliit na bata na to, tinitignan niya yung mga langgam. Ngayon itong mga langgam ay naglalakad sila, nag-iimbak ng mga pagkain. Pero itong bata na to, nakita niya na doon sa pupuntahan ng mga langgam, may tumutulo doon na tubig. So maraming tubig yon. So for sure, na itong mga langgam na to, pag pumunta na doon sa pupuntahan na puro tubig,
Tatangayin sila ng tubig ngayon. Ano po? At ang ginawa nitong bata na to, dahil siya ay naawa sa mga langgam, sinisigawan niya, mga langgam, umalis kayo dyan, malulunod kayo dyan. Naawa siya eh. Gusto niya, nagbibigay siya ng warning. Huwag kayo pupunta dyan, mamamatay kayo, malulunod kayo dyan. Lumapit yung lolo sa apo niya. Sabi niya, Apo, hindi ka naman naiintindihan ng mga langgam eh. Para ka maintindihan ng mga langgam, dapat maging langgam ka muna. Tama? Unless ikaw ay hindi maging langgam, di ka maintindihan ng mga langgam na yan. Kahit anong sigaw mo dyan, hindi ka nila pakikinggan. Kaya nga po ang Diyos natin nagkatawang tao, para tayong mga tao, maintindihan din natin na tayo ay mapapahamak sa impyerno. Mayroon pa pong isang sinabi, Jesus Christ is God in human flesh, and the story of His life, death, and resurrection is the only good news the world will ever hear, by Billy Graham. Ang Panginoong Jesus ay Diyos. At ang kanyang story, pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay, ay ang pinakamagandang storyang narinig ng mundo. Dahil siya ay Diyos. Maraming movies na nagawa patungkol sa Panginoong Jesus. Inaalam kung sino ba siya, kung ano bang itsura niya. May mga nagsabi na siya ay long hair. Buti ng mga panahon na ginagawa yung movie na yan ay hindi ba uso yung K-pop, Kundi nakakatawa yung itsura nung aktor na yon. May mga nagsasabi siya ay maitim. May mga nagsasabi siya ay maputi. May nagsasabi siya ay kulot. Pero hindi natin alam. Sabi po sa John chapter 10 verse 30, dito po sinabi po na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Verse 30 sabi po dyan, John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Kaya nga po pag may magsasabi sa inyo na ang Panginoong Hesus ay tao lang, hindi siya Diyos, malinaw sinabi sa Bible, ako at ang Ama ay iisa. Philippians chapter 2 verse 5 to 6, pareho po doon, sinabi po doon, equal with God. Pantay kami ng Diyos. Hindi niya po ito pinilit. Uy, pantay tayo dapat Hindi niya hiningi yung authority na dapat Diyos din ako. Hindi niya hiningi. Equal sila. Ang Diyos, ako at ang Diyos Ama ay iisa. So ano po ang pwede natin sabihin ngayon? Kung sino ang Panginoong Hesus. Pag tinanong ka ngayon, sino ba ang Panginoong Hesus? Anong isasagot mo? Siya ba ay tao? Siya ba ay Espiritu? Siya ba ay Diyos? Paano mo siya ipapakilala? Siguro pagka mayroong sikat na NBA player may dumating dito, kuwari si Lebron, tapos ikaw yung inutusan, ikaw yung magpapakilala kay Lebron mamaya sa simbahan niyo, Siguro ang dami mong masasabi, di ba? Lebron James, 4 times NBA champ. Ang dami mong masasabi. MVP, 6'8", maitim, galing Cleveland, Heat, Lakers, ang dami mong masasabi. Pero pag ang Panginoong Hesus, sinabi sa inyo, ikaw magpapakilala sa Panginoong Hesus, anong sasabihin mo ngayon? Pag nakita mong Panginoong Hesus, anong sasabihin mo sa Kanya? Paano mo ba nakilala ang Panginoong Hesus? Sa Matthew chapter 16, kung bubuksan niyo po, yung binasa po natin kanina, sabi po dyan, Matthew chapter 16 verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man am? Tinatanong ng mga tao, Panginoon, tinatanong ng mga tao kung sino ka. May mga at sabi ng Panginoon, anong sinabi niyo? May mga nagsasabi, ikaw daw si John the Baptist na nabuhay ulit. May mga nagsasabi, ikaw daw si Jeremiah, ikaw daw si Elias. Sabi ng Panginoon sa kanila, wala akong pakialam sa mga sinabi nila. Ano bang sinabi niyo? Paano niyo ako pinakilala? Sabi ni Peter, sinagot siya ni Peter sa verse 16,
And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Diyos, ikaw ang anak ng Diyos. Yun ang sinabi ni Peter. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa verse 17, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Alam niyo po, kung paano niyo mapapakilala ang Panginoong Hesus ay through experience-wise. Kung hindi niyo po naranasan maligtas gamit ng Panginoong Hesus, gamit ng kanyang dugo, ng kanyang banal na dugo, hindi mo alam kung paano siya papakilala. Maraming sasabihin mo, ay siya tao yan. Ay si Jesus, spirit yan. Ay siya Diyos. Siguro Diyos din. Kasi yung iba tuturo sa amin. Narinig ko dati, sabi, tao siya. Pero buti na lang, si Peter, naligtas. Tama ang kanyang pagpapakilala sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, Thou art the Son of God. So, paano po natin pwedeng ipakilala ang Panginoong Hesus? At paano niyo po siya i-define? How can we define Jesus? Bigyan ko po kayo ng simple 3 pointers. Number 1, pwede po natin sabihin, Jesus is Savior like a shepherd. Ano po? Na, kung familiar po kayo sa kanta, nasa kanta po ito. Ano? Pero hindi ko po kakantahin. Baka, ano po eh. Sige na nga. Joke lang. Okay, John chapter 10 verse 27, and John chapter 10 verse 27. Jesus is the Savior like a shepherd. John chapter 10 verse 27. Sabi po dyan, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Number 1 po, Jesus is the Savior like a shepherd. Sabi po dyan, My sheep hear my voice. Ang mga totoong ligtas, naririnig niya ang aking boses. Ang totoong ligtas, ang totoong tupa, sabi ng Panginoon dito sa Bible na ating nabasa, naririnig niya ang aking sinasabi. Sabi ko nga po kanina, experience-wise. Hindi ko po ito mapapaliwanag through words. Unless kayo po ay totoong ligtas, mauunawaan niyo po. Paano niyo po masasabi na ang Panginoong Hesus ay Savior tulad ng isang shepherd? Sabi po ng Bible, my sheep. Kung kayo po ay totoong ligtas, tinawag kayong tupa. Maganda po yan na tinawag po tayo ng tupa. Bakit? Kung makakapanood po kayo ng video sa YouTube, ano po, yung mga tupa, marami sila. Mayroon po akong napanood sa YouTube. Marami po sila. No, isang herd. Napakaraming tupa. Tapos may mga dumadaan. Tinatawag sila, oh, chu. Walang pumupuntang mga tupa. Walang napuntang tupa. Bakit walang napuntang tupa? Kasi hindi siya yung apostol eh. Hindi siya yung shepherd. Sabi ng Bible, my sheep hear my voice. At dumating yung apostol, dumating yung shepherd ng mga tupa doon. Tinawag niya, mga tupa! Pumunta sila. Pumunta po sila. Kala niyo may iba akong sasabihin ha. Po. So ito po ay experience-wise. Kung kayo po ay totoong ligtas, alam niyo na ang Panginoong Hesus ay tagapagligtas gaya ng isang shepherd. Tayo, tupa niya, iniingatan niya tayo. Ano po ba ang trabaho ng shepherd sa mga tupa? Hindi ba't para pag-ingatan? Diba? Hindi ba't para sabihin na, kakain na, punta na dito. Pero yung iba naglalaro pa. Pero tatawagin niya pa rin. Kain na! Hindi ako tumatawag ng tupa, pero sinasabi ko lang na parang ganon. Yung shepherd, alam niya kung sino yung mga tupa niya. Gabi na, pasok na kayo dito. Pag di kayo pumasok dito, kakainin kayo ng lobo. Tignan po natin sa chapter 8 ng John. Diyan lang po yan yung John chapter 8. John chapter 8 verse 47. He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. A true saved person hears or knows the word of the Savior. We can recognize the word of the Savior. Sabi ko nga po kanina,
ang tupa, ang nare-recognize lang po niya na salita o na boses ay yung nag-aalaga sa kanya. Ano po? Kaya nga po ngayon, kung totoong ligtas ka na at meron kang narinig na ibang turo, maririnig mo, teka, parang iba yung sinasabi nito ah. Parang iba to sa natutunan ko ah. Parang iba naman yung pinipreach nito sa church namin. Pero ang totoong tupa, pagdating ng linggo, maririnig niya ang ating pastor. At dahil siya ay ligtas, dahil siya ay tupa rin, at pinapangaral ng ating pastor ang salita ng Diyos, sasabihin natin, tama yung sinasabi ng pastor na to ah. Bakit? Kasi tayo ay ligtas. Tayo ay tupa ng apostol. Ano po? John chapter 10 verse 4 to 5, buksan po ninyo. Ay sorry, 1 John chapter 4 verse 5 to 6. 1 John chapter 4 verse 5 to 6. Sabi po diyan, they are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God, he that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Tayo po na tumanggap sa Panginoong Jesus, meron na po tayo ngayong spirit of truth. Sabi ko nga po kanina, pag meron po kayong narinig na ibang turo maliban sa pinipreach nating pastor, maliban po sa mga naririnig nyo dito sa YP, ano po, ay malalaman nyo agad na yan ay mali. Ano po, kaya nga po pag may tao po, kami po ay witnesses. Ano po, mayroon po kaming i-share sa inyo. Tapos magtuturo na siya, ganito, dapat gumawa ka ng mabuti. Teka, spirit of error to ah. Galing sa Diablo to ah. Pero pag niya sasabihin sa kanya na nagaling sa Diablo, ano po? Wala, may tao po, yung kaligtasan po ay true baptism. Teka, mali yan na, spirit of error yan na. Mare-recognize natin agad kasi alam na natin kung ano ang totoo. Sige po, balik po tayo sa John chapter 10 verse 5. Verse 4. John chapter 10 verse 4. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And the stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Kung kayo po ay totoong tumanggap sa Panginoong Hesus at naligtas, sabi po ng Bible, hindi na kayo maloloko. Po. Kahit na gaano pa karaming magturo sa inyo ng iba't ibang klaseng paraan para maligtas, hindi na kayo maloloko, sabi ng Bible. Ano po? Bakit? Ang tupa, sinusundan niya ang shepherd. Ano po? Andyan lang sila. Ano po? Tayo din po bilang mga tupa din, bilang tayo ay ligtas na, alam na natin kung sino yung susundin natin. Kaya nga, pag meron sa inyong kumausap na iba, siguro may kaibigan kayo na galing sa ibang katuruan o ibang pagsasama at may tinuro sa inyo, alam nyo na yan ay stranger. Sabi po, malinaw, and a stranger will they not follow. Kung ikaw ay totoong ligtas, hindi mo susundin yan. Kahit gaano pa yan kagaling magsalita, hindi mo susundin yan. Bakit? Kasi ligtas ka na. Alam mo kung ano ang boses ng shepherd. Jesus is the shepherd Jesus is the Savior like a shepherd. Ano po? May kita po natin dito yung evidence of salvation. Ano po? Maganda po na meron po tayong evidence, di ba? Kasi kesa naman na nagdadalawang isip ka, mahirap yun. Baka mamaya too late na. Ito po may evidence galing sa Bible. Basahin pa po natin Matthew chapter 24. Matthew chapter 24, verse 24. Sabi po dyan ay, For there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Sabi po dito, merong mga darating na peke, na impostor. Ano po?
Sabi po dyan, at may false prophets, at magpapakita sila ng great signs and wonders. Kung naalala niyo po, yung binasa po natin ganyan, nanghihingi sila ng sign sa Panginoong Jesus, magbigay ka nga ng sign kung ikaw nga talaga ang Diyos. Pero ito, sabi sa Bible, merong talagang magpapakita ng mga sign. Na ito yung tama. Ito yung tama. Tignan mo to, maganda itong papakita namin sa iyo. Oh. Kita mo, nabautis mo lang, bumait yung tao. O, di ba? O, tignan mo to, sumali sa simbahan namin, bumait yung tao. O, di ba dito, maganda dito, ito yung totoong sign. Ito yung totoong sign. At ang totoong ligtas, pwede siyang maloko. Yun ba sabi sa Bible? Hindi. Sabi dyan, sa verse 24, if it were possible, kung pwede lang, kung ikaw ay totoong ligtas, sabi ng Bible, hindi ka maloloko. Kahit gaano pa kaganda, gaano ba kagaling, gaano pa ka-great yung sign na pinakita sa inyo ng ibang turo. Sabi ng Bible, if it were possible, kung maaari lang na magtagumpay sila para ikaw ay maloko, pero hindi. Bakit? Ang Panginoong Jesus ay Savior like a shepherd. Hindi niya hahayaan na ang kanyang tupa mapariwara o masaktan. Ito po, last verse na babasahin natin sa first point. 2 Peter chapter 2 verse 20. Ayan po, wag po kayo magsawa na magbukas ng Bible, maganda po yan para malaman nyo na hindi ko kayo niloloko, ano? Na nasa Bible din naman yung pinipreach natin. 2 Peter chapter 2 verse 20. Sa verse 20 sabi po dyan, for if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. Ano po? So dito ang mga sinasabi, yung mga nakapakinig din naman ng salita ng Diyos. Narinig din naman nila ang totoong paraan para maligtas. Pero hindi sila na ligtas. Ano pong tawag sa kanila? Tuloy po natin yung basa. Verse 21. For it had been better for them not to have known the way of righteousness. Sabi po dyan, no, mas mabuti pa na hindi nila nalaman kung paano maligtas. Bakit? Basahin po natin. Then after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them, verse 22, but it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the soul that was washed to her wallowing in the mire. Bakit sinabi na sana hindi na lang nila narinig kung paano maligtas? Bakit? Kasi doble yung karumal-dumal na gagawin nila nung sila ay umalis doon sa mga nagtuturo ng katotohanan. Tingnan niyo po, sabi, tawag sa kanila aso. Ang totoong ligtas, anong tawag? Tupa. Pero sila tawag sa kanila aso. Bakit? Kasi hindi sila anak ng Diyos eh. Kaya ang tawag sa kanila aso. Diba? At sabi dyan, no, the dog is turned to his own vomit again. Sinuka na niya, kakainin niya pa. Hindi ba't dobleng karumal-dumal yan? Dobleng kadirian yun? Yan ang tawag sa kanila. Mas mabuti pa palang di nyo na lang narinig. Tingnan mo, bumalik ka tuloy, dobleng dumi pa yung ginawa mo. Yung baboy, pinaliguan niya. Minake-upan niya. O, binihisan niya. May skincare pa yung baboy. Gabi-gabi. Pero after niyang paliguan siya, anong ginawa? Bumalik dun sa putikan. Diba? Nagsayang lang. Nagsayang lang sila ng nang binibili nilang pang derma. O, dinerma mo yung baboy, bumalik lang pala sa putikan. Yun ang mga taong hindi ligtas. Pero tayo, tinawag tayong tupa. Ano po? Kaya nga, paano pa po natin pwedeng ipakilala ang Panginoong Hesus? Una, nalaman po natin na siya ay Savior tulad ng isang shepherd. Pangalawa, Jesus is the shepherd like a sheep. Isa rin po, katulad din po ng isang tupa. Ano po? Ang Panginoon natin ay Savior tulad ng isang tupa. Buksan po natin sa Genesis chapter 22, verse 6 to 7. Genesis chapter 22, verse 6 to 7. Okay, sabi po dito, verse 6, and Abraham
took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son, and he took the fire in his hand and the knife. And they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Buksan po natin sa Matthew chapter 3, verse 16. Matthew chapter 3, verse 16. Okay, kung nandiyan na po kayo, sundan niyo po ako. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. Sa Genesis chapter 22, nakita po natin doon si Abraham, ihahandog niya ang anak niya si Isaac sa Panginoon o sa Diyos. Paano niyo po ito ihahandog? Diba nag-ready siya ng bed of wood, susunugin, tapos doon niya papatayin si Isaac. Ano pong connect nito dito sa Matthew chapter 3, verse 16 nating binasa? Kung maaalala niyo po doon sa Genesis, yung tupa, inialay gamit ng apoy. Si Abraham, binigay niya si Isaac, susunugin niya. Ang Panginoong Jesus, nung nabautismuhan, di ba sabi, and lighting upon him. Sino po ang nag-alay sa Panginoong Jesus? Ang Diyos Ama. Di ba po? At merong ilaw. Kung si Abraham, susunugin niya si Isaac, ang Diyos Ama naman ng Panginoong Jesus, inilawan niya. Dahil siya yung sacrifice para sa ating kasalanan. Nakuha niyo po yung significance ng dalawa. Inialay ni Abraham si Isaac, susunugin niya. Ang Panginoong Diyos, inialay niya ang Panginoong Jesus, inilawan niya. So Jesus is the shepherd. Jesus is the Savior like a sheep with no blemish. Wala po siyang kadungisan. Wala kang pwedeng itapon sa kanya na putik po. Wala kang mahahanap na butas sa Panginoong Jesus. Meron pong mga nagsasabi na siya po ay habang siya po ay nagpipreach ng panahon niya, sinasabi niya na wala akong nagawang kasalanan. Sabi niya sa mga kapitbahay niya doon, meron ka bang nakita na ako ay gumawa ng kasalanan? Ang Panginoong Jesus, 33 years old. By that time, ang ordinaryong tao, marami nang nagawang kasalanan. Siguro yung iba nasa kulungan pa. Yung iba nga, underage pa lang, nasa kulungan na eh. Ang Panginoong Jesus, 33 years old na pero nagawa niyang sabihin, wala akong nagawang kasalanan. Hinamon niya, hinamon niya yung mga tao, meron ka bang nakita na gumawa ako ng kasalanan? Wala silang nasabi. Jesus like a sheep with no blemish. Isa po siyang Savior na parang tupa na walang blemish. Ang tupa, inosente. Maputi ang kanyang balahibo. Wala kang makikitang dumi. Like a sheep that is innocent. Kung maaalala niyo po sa Genesis, nung si Adan at si Eva, inutusan siya ng Diyos. Huwag niyong kakainin yung na yan yung bunga na yan Inutusan niya si Adan at si Eva. Nung naaalala niyo po yun. At itong si Eva, naglalakad siya mag-isa. Ewan ko, siguro nagtampo siya kay Adan. Meron sila pa nag-awayan, ba't siya naglakad mag-isa eh. Yan, siguro LQ, di ba? Nag-love quarrel. Kanino kaya nagselos si Eva? 2 tao lang sila doon no? Kanino siya nagselos? So sa madaling salita, ito si Eva, naglalakad siya. Nakita niya yung ahas. Sabi niya, masarap tong bunga na to, Eva, kainin mo. Kasi Eva, kinain naman niya. Nagkasala sila ngayon. Anong ginawa nila? Di ba nagbihis sila para pagtakpan yung kanilang katawan? Anong pinapakita nito? Nung sila ay nakagawa ng kasalanan, sinubukan nilang koberan gamit ng tupa. Pumatay sila ng tupa, ginawa nilang damit para matakpan yung nagawa nilang kasalanan sa Diyos. Walang ginawa yung tupa, inosente, pero pinatay nila. Ang Panginoong Hesus ganyan din. Para din siyang tupa na inosente pero pinatay. Bakit? Para koberan ang ating mga kasalanan.
Jesus is the Savior like a sheep that is offered for sin. Di ba po? So nakita po natin na nung panahon ni Abraham hanggang sa mga panahon na yon ay tupa, no, yung binabayad pag sila nakagawa ng kasalanan. Ang Panginoong Hesus natin, para siyang tupa. Una, shepherd. Pangalawa, tupa. Shepherd and sheep. And then, Jesus is the Savior like a seal. Ito po maganda po to. Bakit siya naging seal? Buksan po natin sa Ephesians chapter 1, verse 13. Ephesians chapter 1, verse 13. Sabi po dito, sa 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sabi po dyan, you are sealed. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sige po, sundan niyo po ako para masanay po natin at mafamiliar tayo sa mga books of the Bible. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sabi po sa verse 19, sabi po tama po. Sabi po dyan, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So nabasa po natin na you are sealed. Pag kayo po ay naselyuhan, hindi po kayo basta-basta pwedeng buksan. Tama po? Sabi po dyan, no? Ang Holy Ghost, nung kayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ay nananahan na ngayon sa inyo. At nabasa po natin sa Ephesians na kayo po ay naselyuhan. Tama po? Maganda po, alam niyo po, eto po pag kayo po ay naselyuhan, sino po dito mahilig umorder sa Lazada o sa Shopee? Pa. Sino pa? Wag na po kayong mahiya. Okay, so yung ipupunto po natin dito, kayo po umorder po kayo, tama? Tapos merong magsisend. Ngayon, itong sender na to, yung parcel mo, seselyuhan niya yung package, tama? Seselyuhan niya yan. Tetaypan niya. Basta babalutin niya. Sa madaling salita, yung in-order mo ay nakasil. At sino yung pwedeng magbukas niyan? Di ba yung umorder? Yung receiver? Ang Panginoong Hesus, sinelyuhan niya tayo. At sino ang tatanggap sa atin? Diyos Ama sa langit. Di ba? Hanggat hindi pa tayo pumupunta ng langit, walang makakapag-alis sa atin ng seal na yan. Kung kayo po ay totoong tumanggap sa Panginoong Hesus at naselyuhan na yan, hindi na yan mawawala. Noon po, nagsa-soul winning kami. Tinuturo po namin sa kanila yung assurance of salvation. Sabi po namin, kayo po ngayon, tumanggap na po kayo sa Panginoong Hesus. Kailanman, hindi na po kayo patutungo ng impyerno. At sabi ko pa po ito po, mahilig ko po itong gawing example, lalo sa mga matundon na yung mga siga. Yung mga may tattoo pa nga, yung mga na-witnessan namin doon. Talagang nakakatakot silang tignan. At sasabihin ko sa kanila, okay Brad, maganda yan, tinanggap mo ng Panginoong Hesus. At ituturo ko sa iyo ang assurance of salvation. Paano pag nakagawa ka ulit ng kasalanan? Sabi niya, siguro sa impyerno ulit. Nakakatawa pero kailangan natin silang turuan po. Sabi ko sa kanila, sabi ng Diyos sa atin, walang makakapag-alis sa atin sa kamay ng Diyos Ama. Paano pag tumalon ako? Di ba? Wala iba yung pag-iisip niya. Paano pag tumalon ako sa kamay ng Diyos? Sino bang mas malakas sa inyo? Ikaw ang Diyos. Paano ka tatalon dun? Sabi ng Diyos sa Bible, dinangkal niya yung buong universe. Di pag tumalon ka sa kamay niya, doon ka pa rin sa kamay niya ulit. Saan ka punta mo? Diba? Natatawa siya pero nakukuha niya, nare-realize niya. Na walang takas ang taong ligtas sa Diyos. Pag ikaw naligtas habang buhay, ligtas ka mula sa impyerno.
Sabi ko pa nga sa kanila, yung talagang siga, yung mga hindi nakikinig eh. Sabi ko sa kanila, ikaw, may ama, may tatay ka, di ba? Sabi ko. Ikaw tatay ka, ay ikaw anak ka, may tatay ka. Anong pinakamasamang kasalanan pwede mong gawin sa tatay mo? Wala siyang maisip. Sige, tutulungan kita. Pag uwi mo ng bahay, tas patay mo yung tatay mo. Tanong, anak ka pa rin ba niya? Ano, tingin niya. Oo, anak niya pa rin. Di ba? Kahit pinatay mo yung sarili mong tatay, anak ka pa rin niya. Ang Panginoong Jesus, sabi sa atin, nung tayo ay tumanggap sa Kanya, naging anak tayo ng Diyos. Kung natatandaan niyo pa po yung ginawa kong illustration kanina, yung sa Lazada, na po, ito po ay naselyuhan. Tapos ito yung ako yung sender, si Jesus Christ, ano po, naselyuhan na. Tapos ilalagay dun sa truck. Etong truck naman, paspasero, kaskasero. Umalog-alog na dun sa loob ng truck yung parcel. Kung ano-ano nang nangyari, pumangit na siya, na-UP na yung kahon. So yung packaging talagang crumpled na. Pagdating dun sa receiver, nakasil pa rin siya. Nakukuha niyo po yung mensahe. Tayo naselyuhan ng Diyos. Tayo nandito pa rin tayo sa mundo. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pumapangit pa rin tayo sa harapan ng Diyos. Diba? Kasi wala makasalanan tayo. Pero sabi ng Diyos, nakasil yan. Di walang makakapagbukas niyan. Hanggang yan ay pumunta sa langit, nakasil yan. Pero hindi ito authority para gumawa ng kasalanan. O sige, tinuturo niyo pala na na pagligtas, di napupunta ng impyerno. Sige, inom ako mamayang gabi, pwede naman pala, ligtas naman pala ako Ganun ba? Yun yung iniisip ng iba Sinasabi niya, ligtas kayo, kahit anong gawin niyo, ligtas kayo, di okay lang pala gumawa ng kasalanan. Ang tanong, tamang pag-iisip ba yan? Hindi. Romans 6 verse 1, sabi doon. Sige po, sundan niyo po ako. Romans chapter 6 verse 1. Romans 6 verse 1. Ayan po, sabi po dyan, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So sabi dyan, so ngayon ba naligtas na kayo? Tutuloy niyo pa yung ginagawa niyong masasama? God forbid. Ayaw ng Diyos. Ano po? Tandaan niyo po, ang anak na Swail, pag yan ay may ginawang pag yan po ay may ginawang masama, hindi yan tinatakwil ng tatay niya. Pero, pinapangaralan. Kaya nga po tayo bilang anak, pag tayo kinukorek ng ating magulang, tanggapin natin. Bakit? Kasi mahal nila tayo. Ano po? Sana po ngayong hapon na ito, meron po tayong natutunan. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe. Maraming po salamat sa mga verses na aming nabasa. Salamat po dahil nireveal niyo po ang inyong sarili sa amin nung kami po ay naligtas. Salamat po sa assurance ng kaligtasan. Salamat po dahil hindi na po kami maloloko ng mga maling pangangaral. At salamat po sa Panginoong Jesus na namatay sa Kalbaryo para po tubusin kami sa kabayaran ng kasalanan. At salamat po sa blessing ngayong hapon sa inyong salita. At ginamit niyo po ako maging pagpala po sa aking mga kapatid at sa mga nakapakinig. Patapos sa pagkukulang pagkasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Kyle, for the message for this afternoon. Now, kung napapansin niyo po,